Putragis, tinapik din pala ni Attorney Claire to, mga to. Kabastusan na di dapat tinatanggal sa records. Si Ann Curtis din. Doon tayo, nag-imagine ako kay Martin Curtis. Diyos ko Lord, katatapos lang mga kabsat. Anak ng kamote. Mamaya silipin natin anong matasabi ni attorney dito. Pero ito, naka-live si attorney. DDS Representative Suntay, nasaan ba ang assassin ni VP Sara? Hinahanap ni Suntay, mga kabsat, kung nasaan yung assassin na kinausap ni Lustay. Tingnan natin. Sige, pusog natin si Attorney Claire. So, mga convoy, baka mapagkamalan, iba kasi yung sitwasyon ngayon. So, basta nag-ope, tapos ngayon, napag-usapan pa rin mga clear. Anong bang bansa? Wait. Oman. Supposed to be ang Oman daw ay okay, na pwede ma-exit. But the problem is, para overwhelming na. Overwhelmed na ang Shout Oman. out kay Dandan, Allen Valencia, So, tagal din. Elegant del Carmen, Magbiyahe, tapos hindi rin masyado safe. Arton Zala, magtagal ka sa airport, hindi mo masasabi kung anong pwedeng targetin. At saka siyempre sa mga doon po nangangambay Pangulo. So, basta daw dapat i-monitor lang at yung mga kababayan natin, 24/7 man ay paaari pong tumawag sa ating mga numero, no? Mga numero na ibinigay po para kung ano man ang kailangan nila. So far, may mga gustong magpa-repatriate. Basta po nag-okay na at naging medyo safe na po. Yun po, ready naman po. Pati po ang DND, ang DMW, ang OWA, ready po tayo sa pagpapa-repatriate ng ating mga kababayan. Shiro Kansaki. Oo, si Mang Kanor ulit. Okay, thank you so much. Kasi mga clear, gusto ko lang linawin yung mga paano sila nagre-reason out. Sige, tingnan natin to ha. Okay, dito tayo. Okay. Mang Kanor nang tawag sa kanya. Tragis. Simulan na natin. Alak lang kamoting Mang Kanor yan. Wait. Pag nakikita ko tong si Sara, nag-iinit ulo ko multi-multi. Hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ulitin nga natin para matandaan niyo. Usap na ako na tao. Sara Duterte. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil ha. Hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya. So may we request the honorable endorser to confirm if that is the same video that she is referring to? Yes, Madam Chair. All right, so that is for the record. We show the video for the guidance of the justice members in the determination of sufficiency in substance. Are there members who wish to comment or manifest with respect to the fourth ground of impeachment or in relation to the video just presented? Madam Chair, The Honorable Zamora. we are all familiar with the actuations of the Vice President as seen in that video. That was, in fact, on November 23, 2024, and that took place after the Committee on Good Government had their proceedings. And well, we all knew what happened then. That was the time when Attorney Zulaika was detained. And well, it is incumbent upon us to point out the specific portions of the complaint. The Honorable Laila de Lima already mentioned, but it is clear here under paragraph 100 that the Vice President committed overt acts constituting impeachable offenses. It says here, and as we saw in the video, that on November 23, 2024, in a morning briefing with the media, Vice President Sara stated that she has talked to an assassin and had instructed him to kill President Marcos Jr., the First Lady, and the former Speaker of the House of Representatives. Continue in paragraph 105. States here, instead of retracting what she said, Vice President Sara admittedly owned her previous statement. On November 26, 2024, she publicly confirmed that she had indeed talked to a person who could assassinate the President, the First Lady, and the former House of Representatives. So it's no joke talaga. No joke talaga to. Representative Speaker.
a reporter said, "So, but you already talked to a person?" Vice President Sara said, "Yes. To do that in the event that you are killed?" And Vice President Sara said, "Yes, yes, yes." So meron, di ba? May kakilala siyang assassin. Okay? Okay, tuloy. It is my position that the threats were conditional, is inconsequential, and that the mere act of engaging an assassin, as stated in the complaint, is opposed to her oath, and that the mere act of Yeah. Mga clear kasi unang lawyer ka. Pangalawa, vice presidente ka. Ang oath mo sumunod sa batas. Sumunod sa konstitusyon. Pero kung nag-aalaga ka ng assassin, diba? Kilala mong assassin siya. Handa siyang pumatay para sa'yo. Just the mere thought of it, mga kaklear. Diba? Hindi ito nababagay sa isang vice-presidente. Impeachable offense ba yan? Ang pagbabanta sa Pangulo. Diba? Kasi ang problema dito, tingnan natin kung paano ito i-justify ni Suntay. uttering these statements is already impeachable because at the very least, it amounts to a betrayal of public trust, aside from all of the offenses charged in the impeachment complaint. Syempre, may magtatanggol ng mga DBS lawyers dito, mga kaklear, na walang offense. Kasi, kung mamamatay siya, doon lang. Pero it's already a threat, mga kaklear. May mensahe ka na doon na you're ready to kill. Thank you, Madam Chair. Thank you, Honorable Zamora. Madam Chair. Honorable Suntay. Tingnan natin to. Madam Chair, Tatawa siya. Dina-downplay niya itong threats nito. complaint alleges that the respondent declared that she had arranged for a person to kill the President, the First Lady, and the Speaker if she herself were killed. The complaint alleges a public statement, but it does not allege the existence of an actual agreement to kill. See? Sa video mismo, nandun na. Diba? Nag-engage na siya ng assassin na ready to kill. Nakipagkontrata na siya. Ano ang sinasabi niya? The complaint alleges a public statement, but it does not allege the existence of an actual agreement to kill. There is not even an overt act in furtherance of such agreement. Any constituting conspiracy or attempted murder. Kasi yung alleged gunman, hindi man lang natin na-present. Hindi daw nahanap yung gunman. Yung poon niyang si VP Sara ang nagsabi na meron siyang assassin. That's already an admission. Ano to, joke? Joke? Hindi nga niya sinabing joke eh. No joke, no joke. Ipe-present mo talaga yung assassin? Mga ka-clear? So, anong ibig mo sabihin? Sinungaling? Si VP Sara sa kanya mga sinasabi na kahit no joke, joke pa rin? Mailusot lang talaga. Gusto niya mahanap yung assassin. Kaya nga title natin, nasaan nga ba yung killer ni VP Sara? Mga ka-clear. Unang-una. Ang dating Pangulo Duterte, known. Diba? Known for this. Killings. Diba? May mga vigilante siya. According to the reports. Diba? So, kung nagbanta ang Vice Presidente sa buhay ng Pangulo with that assassin, hanapin mo pa yung assassin? Diba? Sinabi na nga niya eh. Sinabi na nga, may kakilala ba kayo? Nakipag-usap na ba kayo? Ilang beses ba sinabi ni VP Sara na meron? Binanggit pa ni Representative Zamora. Nakausap siya ng reporter. Oo. May kakilala ako. Oo, yes. Diba? Handa siyang pamatay. Yes. Hanapin mo talaga. Alam mo mga kakli, ito ngayon, yan ngayon ang
ibababa nila sa mga troll. Yung pagbabanta, wala namang assassin eh. May umamin eh. Diba? National TV. Diba? Oh, sige, tuloy. Now, concerns of such agreement. Agreement to kill. The complaint alleges a public statement, but it does not allege the existence of an actual agreement to kill. Mga clear, the mere fact na sinabi niya yan ng Vice Presidente, kailangan pang sabihin ng complainant na may actual existence of the plan to kill? Tignan natin. The complaint alleges a public statement, but it does not allege the existence of an actual agreement to kill. Hindi. Binanggit nila yung situation, mga clear. Binanggit nila kung anong situation. Binanggit sa complaint kung anong sitwasyon to na siya nagbanta sa Pangulo, sa First Lady at kay dating Speaker. Wala namang ibang pagbabanta doon sa tatlo kung hindi yan eh. At sinabi niya diyan mismo na nakipag-usap siya sa assassin. Sa isang tao para pumatay. Ano pa nga hanapin mong actual existence? Papel na pinirmahan? Mga clear, yung bang gusto nito? Papel na pinirmahan? Nung assassin sa kanang Vice Presidente, tingin mo gagawa sila ng papel na pipirmahan? The mere fact na may inamin siya at no joke, that's it. Diba? Alam niya talaga, alam ko namang magaling siyang lawyer eh. Ay, lawyer pala yan. Kailangan ilusot ito. Diba? Para makita lang na nilulusot. Lawyer pala yan, attorney. Oh. Para Diyos ko, Lord. happy. There is not even an overt act in furtherance of such agreement. Any constituting conspiracy or attempted murder. Kasi yung alleged gunman, hindi man lang natin na-present. Diba? Ipapresent mo yung alleged gunman. Si Vice Presidente, may kakilala dun. Inamin niya, may kakilala siya. Inamin niya, makilang ulit na meron siyang kinausap. Diba? Mga kakli, you don't have to prove pa kung ano na yung inamin. Inamin niya na. Diba? Hindi niya yan binawi. Ikaw lang ang bumabawi ngayon, Suntay. Pero si BP Sara, wala siyang binawi na wala siyang kilalang assassin. Kinonfirm pa nga eh. Hindi niya binabawing may kinausap siya para pumatay. Diba? So yung pagtatanggol nito, parang para sa dahig lang, diba? Kahit nandiyan dyan na may inamin na, papalabuin niya para malito yung tao. Diba? Pero, i-present mo. Oh, complainant, i-present nyo yung kausap na assassin ni BP Sara. Ganon ang gusto niya, samantalang may admission, mga ka-clear. At ang admission na to na ginawa ni BP Sara, voluntary, hindi to pinilit, wala siya sa custodial investigation. Ha? At lahat ng addition na yan, mga clear, can be used as evidence. Diba? Never niya itong kinaila. Never. Hindi niya dininay. Do you support former President Rodrigo Duterte? Do you regret? No. No regrets. No regrets. Ganun lang ang peg, di ba? Now, let's go to the doctrine of free speech. Which guarantees free speech and free press do not permit the state to forbid or prescribe. Free press? Magbanta? Uy, hindi covered ang pagbabanta ng free expression, ha? Free expression. Freedom of expression, ha? Hindi covered, ha? Attorney, ha? Ay, Suntay, ha? Advocacy of the use of force
or of law violation except where such advocacy is directed to inciting or producing imminent lawless action and is likely to incite or produce such action. Advocacy of violence or law breaking is protected unless it is directed at inciting or producing imminent lawless action and is likely to produce such action. That was stated in Salonga versus Cruz Panyo, 134 SCRA 438. Now, kung makikita rin natin doon sa statement ni doon sa video, and I'm glad that it was flashed on screen, which kasi in fact dapat nga hindi because it would be premature. As I mentioned, the video is not part of the complaint, but okay lang na ipakita natin dyan because it brings back yung ano natin, yung pag-aalala sa mga yan. Alam mo mga clear, kahit hindi pa part of the complaint yung video, pero once na-identify kung anong sitwasyon, and it's public knowledge na nangyari ito, diba? Pwedeng gamitin yun. The VP said that she had someone to kill. If She had someone to kill. So, admitted niya, she herself was killed. Lo and behold, she had someone to kill. If she herself was killed. Lo and behold, they are both alive. So, ibig sabihin, hala, hintayin pa talagang bumatay? Mga clear? Diba? Hindi ganyan ang grave threats. Iba ang grave threats sa murder. Mga ka-clear. Ang grave threats sa atin, ito nag-i-involve lang ng pananakot. Involved threatening. It involves threatening another person with the infliction of a crime upon that person. Papatayin eh. Iba yung, di ba? Nakita niyo kung paano yung paikutin? Paano silang buhay eh? Pagpatay, di murder. Hindi grave threats. Hindi pagtatangka sa buhay. Iba yung pagtatangka sa pagpatay. And grave threats, mga kakli, is a crime under our revised penal code. Diba? Iba yun. Iba yung pag pinatay mo, ibang usapin yun. So, ibig sabihin, nagbanta. Ito, mga krem. Patayin kita kapag hindi ka, diba? Patayin kita kapag hindi ka sumunod sa akin. Kapag hindi sumunod. Kondisyon yun, di ba? Pero nagbanta ka na sa buhay. May pagbabanta na yun. Di ba? So, iba, i-differentiate natin yung pagbabanta sa pagpatay. Kasi sabi, hindi naman namatay eh. Ano gusto mo matay? Gusto mo patayin talaga si Pangulo? Ganon? yung pag-aalala sa mga yan. The VP said that she had someone to kill. If she herself was killed. Lo and behold, they are both alive. So ibig sabihin, walang overt action. Walang overt action. Walang overt action to kill. Wala. Kasi hindi naman pinag-usapan yung murder eh. Pero may overt action na sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Overt action yun. Kaya nga meron tayong case ng grave threats, light threats, blackmailing. Diba? Diba? Ito mga blackmail to Diba? Sabi niya. Halimbawa lang ganito. Ibubulgar, blackmail, sige, papatayin ko tong halimbawa, asawa mo. Pupuntahan ko kayo sa bahay. At i-wipe out ko kayo. Pag di mo ko binigyan ng ganitong halaga. Diba? Tapos, sabi niya, hindi naman namatay eh. So, walang overt acts. May overt acts din sa pagbabanta. Mayroon ng overt acts sa pagbabanta. No joke. Tingnan ko pa paano paikutin. Tingin ko siya din hirap na hirap eh. Kailangan lang niyang palabnawin to para magamit ang mga troll.
Lawyer siya eh. Alam niya yan. Alam niya ang difference ng grave threat sa murder, grave threat sa homicide, grave threat sa serious physical injuries. Magkakaiba yun. Diba? Was which was done. You know, Diba? Para ba sinabi niya, hindi naman namatay eh. So, walang kaso yun. Diba? So, kapag ka pala may isang tao na nagbanta, napapatay siya. Napatay siya, may dalang walang gulok, sa telepono lang, telepono, patayin kita. Tapos problema, naka-loudspeaker, marami nakadinig. Patayin kita. Kapag hindi ka pumunta dito, patayin kita. Pag di mo sinunod yung gusto ko, patayin kita. Diba? So, walang overt acts kasi hindi namatay. Kasi nakapagsumbong agad sa pulis, halimbawa, ay wag mo kasuhan yan, hindi naman tinuloy eh. Ganun yung gusto niya mangyari. sometimes when I go home late, my wife always threatens to kill me. Sabi sa akin Kasi nga, nagpapantasya ka sa ibang babae. ng asawa ko, papatayin kita na eh. Umaga ka na naman umuwi. Ayun. Kasi umaga umuwi ka, nagpapantasya sa ibang babae. Ganun ba? Nahuli ka tuloy. Na-expose mong sarili mo. Na-expose. And you know, my wife is in our home, ha? And she is highly respected by everyone in our household. Queen? Pero bakit ka gabi umuwi? Hindi ka naman natatakot, di ba? But you know, I'm still alive. And my wife only kills me with love. I-compare mo ang asawa mo sa vice-presidente at i-compare mo yung sarili mo sa presidente. Diba? Ang pagbabanta ng vice-presidente kay Pangulo may pinanghuhugutan. Gusto niyang pamawala sa posisyon ng Pangulo. Magkaiba kayong sitwasyon. Do not compare. Diba? Ang babaw. Parang ito maibaba na naman sa mga troll niya. Yan na naman ang gagawin niyang example. Diba? Ang asawa mo walang pinanumpaan bilang public servant. Kahit anong pag-aaway nyo dyan, kung di mo naman ibubulgar, walang mangyayari. Maliban lang yung asawa mo on national TV, nagmura sa'yo. Diba? Nagmura sa'yo, tapos pinagbantaan kang papatain, ibang usapan yun. May crime yun. Pero kung nag-aaway lang kayo at loving-loving kayo, kahit na nagpapantasya ka sa ibang babae, walang pakialam ang ibang tao dun. Aray ko po, Diyos ko, Lord Rudy. Presidente. Sige, dyan mo i-compare. Ganyan kababaw yung comparison mo. Diba? So yan gusto pumasok niya sa utak ng mga Pilipino na pag nagbanta, huwag niyo nang pakialaman niya. Nagbanta lang yan, di naman namatay. So lahat ng pagbabanta, pwede. So lahat ng Pilipino ngayon, pwede kayo magbanta ng pagpatay. Kasi di niyo naman tinupad. Tama ba yun? Ito yung gusto niyang ituro. Na pwedeng magbanta kahit sino na. Pwede mo nang pagbantaan ng Pangulo kasi di mo naman ginagawa. May kakilala talagang assassin niya. Napatay nga si Mayor Halili eh. So, connection. Yun talagang may assassin niya. Siya naman po. Saka, ito, meron pa siya isang word Ito. Isa pa. Common sense dictates that if you are really serious in killing someone, you do not announce it to the whole world. Hala, talaga common sense? Mga ka-clear? Ilang beses nag-announce ang dating Pangulo ng shoot to kill. Diba? At namatay. Yung mga nasa listahan niya, sa drugs list, in-announce yun na. Namatay, diba? Anong common sense dun? Na hindi mo isa sa publiko yung balak mong pagpatay. Teka lang. Tayo na research dyan eh. Sabi ko dito. Inay ko to mga. Siyempre, is it true na anyone can
Para who desires to kill, he will not it announce publicly. Parang common sense. Hindi mo naman i-announce kung may bala ka. Kung may bala ka pumatay, hindi mo i-announce. Hindi sa lahat ng pagkakataon, Congressman Suntay. At tingnan natin, Sinabi ni ng isang representative. Okay? Meron na ina-announce ang plan nilang pagpatay. Okay? Pag gusto ng publicity, ang goal ay publicity. Notoriety. Kung Suntay, iba yung threat ng wife mo sa threat ni VP. Yeah! Tama! Okay? Okay, nasa na ba yan? Okay, binabasa ko. Wait. Yan. Kung ang publicity yung goal niya. So, ibang serial killers, actively crave attention and notoriety. Alam mo, dapat psychologist nagsasabi nito kasi mali ka. Yung nagbabrag. Yaan. Ini-intention pa nila talaga malaman. Sabi dito, some killers even if not announcing in a broad public forum may threaten individuals publicly to exert control and create fear, which is a public announcement of intent to specific group of person. Maganda na ang example natin, si dating Pangulong Duterte, nag-a-announce siya ni. I don't understand what Sarah's supporters see in her. I honestly don't see anything good about her. Sabi niya, suportado siya, di ba? Yung pinakita ko sa inyo kanina, todo suporta sa kanya nung kampanya. Kailan pa bang may namatay pa totoo ang threat niya? Kaya nga, di ba si Digamo, si Mrs. Digamo, mayor ba yung governor? Nagsalita, ang dami natanggap na threats sa asawa niya. A congresswoman, Digamo. Hintay mo pa doon, talaga? So, kung mamamatay si Sarah sa sakit, ay activated ang kill threat. So, the mere fact nagsalita ka at may assassin kang kakilala, ibang klase yun. Diba? Tayo talaga para tayong... So, hindi po totoo na yung ibang mga killer ay hindi ina-announce. Common sense dictates? Na kapag ikaw totoong papatay? May threat nga ang gustong ipakita doon, power and control. Notoriety. Diba? Publicity is the goal. Saan ka nakakita nag-hire na assassin tapos ipapakilala mo on national TV? Tama, Henry Lucas. Hanapin yung kontrata. Pirmahan? Nakapirma? Diba? It's a done deal na nga actually and may kausap na. Sabi ni Ardayan. Diba? No joke nga Ron May. Saka never nag-deny si VP Sara dito. Siya na lang nagdi-deny Gusto ni Sunta ipakita din ni Inday ang kontrata. Tingin nyo ba pag nag-hire ng assassin, may pirmahan talaga? Baka panotaryuhan pa to. Dapat notaryado. Pag may nakita pag may nakita kontrata, halimbawa, di ba? Sasabihin niya, ay, hindi to valid, hindi notaryado Dapat notaryado yan. Di ba? O dapat napakita diyan, certified true copy ng kontrata na notarized. Di ba? Ay, gulay. Di ba? Tapos, umami na yung tao na nagbanta, itong naglo-lawyer, wala. Hindi yan totoo. Walang assassin kayong pinakita Talaga? Ayan, so hintayin pa nila mamatay si Ago maging threat? Bago maging threat si BD11? Yun lang yung pamamaraan ng paglusot. Nakita nyo, pinakita ko naman kung gano'n to ka diehard na DDS, di ba? Kaya dapat mag-aral. Maigi ang mga Congress talaga, babarahin ng mga DDS yan. Bibirahin ng mga DDS yan. Diba?
Nakakatawa. Nakakatawa, mga ka-clear. Common sense pa ginamit niya. Common sense pa talaga. Diba? Mga ka-clear. Bakit siya nagmura? Si VP Sara. Bakit siya nagbanta ng buhay? Diba? Ano to, joke? Hindi nga eh. Kaya tingnan mo kung paano makipagdebate itong season tayo. Well, anyway, pati naman si Atty. Rufus Rodriguez mamaya pakita. Parang lagi lang nagjo-joke, very, very light. Pero, medyo for me sa akin sa akin, sa liwa. Pero syempre gagawin nila yan kasi parang Kaufman eh. They will do everything. Diba? Para malihis. Hanapan ng kontrata, dapat certified siguro at notarized. Dapat ipakita yung taong kausap na assassin, kahit inamin na may assassin. Diba? Saka wala daw totoong wala daw papatay ng kung totoong papatay, ito sabi niya, kung totoong papatay, hindi na iyan isa sa publiko. Threats nga, grave threats, mga ka-clear, meron ba kayo nadinig na papatayin kita? Papatayin kita. Diba? In-announce yun eh. In-announce yun. Diba? So, sa common sense na ginagamit niya, mga clear, na ang balak ng taong magbanta, okay, ang tao na balak pumatay, hindi na sinasabi po sa publiko. Paano kaya yun nagkakalasingan? Minsan, di ba? Tumbok. Ay, grupo. Kainitan. Patayin kita. Announce, di ba? Lasing eh. Patayin kita. Tapos kumuha ng itak sa bahay. Inawat. Hindi na tuloy yung patayan. Ano yun? Nakamute ako. Sorry naman. Rado Chera, salamat. Nakamute Nakamute pala si Maestro. Diyos ko Lord. Kasi common sense dictates na yung totoong papatay, hindi i-announce. Sige nga. Sa tumpukan, kainitan. Daming ganyan mga kakli, nagkalasingan ha. Kasi nagkabuki nga siguro sa kanilang mga ginagawa. Patayin kita! Away. Patayin kita! Umuwi. Inom ulit yung tao, yung mga grupo inom. Dala ng itak yung papatay. May dala. Pero wala nangyari, nawat eh. Nawat! O paano yun? Balak pumatay nun Ba't niya in-announce? Dapat din niya in-announce, diba? Kasi common sense dictates na kapag papatay ka, dapat di mo ina-announce. Galing, di ba? Galing. So dapat, tanggalin na yung salitang grave threats sa revised penal code. Clear. Alam nyo ba, ito pakita ko Ayan. Haba nito, attorney sa US, mga ka-clear, may tinatawag silang true threat. True. Pakita ko lang sa inyo. Pasok ito itong ginawa ng pag-i-imagine na itong pagbabanta. May kaso yan ayan True threat. A threat that a reasonable person would interpret as a real and serious communication of an intent to inflict harm. Sa US. Diba? Ano yun? Nakita niyo naman yung itsura. Yan. Hindi ba to seryoso? Ay, sorry. Kita ko ulit. Araneta at si Martin Romales. No joke. Usap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romales. No joke. No joke. Ano to? No joke. Diba? Overt act ito. Meron siyang gustong patunayan dito. Power. Power, influence, being brought, threat. At tanong, may kakayanan ba? Posible ba? Yes. Bakit?
Paano ba silang nakilala sa Davao City? Ilan ba ang sinasabing napatay ng mga Duterte? Mga ka-clear, Sara Duterte has a gun. Sabi ng kanyang ama. Kita ko ha. Diba? Ito na bago tayo magtapos dito. Kita ko ha. Ilan ang baril ni Sara Duterte? Ilan? Okay? Saan ka ba? Sabi niya, hindi totoo yan sinasabi na siya ay RAPE. Ha? She has a gun. Yeah. Tingnan natin ito sa Time Magazine. Ito ba yan? Totoo. Bata pa lang, may baril na. Oh. Yan o. She carries a gun. Ay, wala. Ano, she carries a gun, no? She's a drama queen and telling reporters she can't be RAPED. She carries a gun. Oh. Ilan ang baril ni VP Sara? Natin. Ito. Noon sila for this. Babaliwaliin mo lang yan. Ato, ay wala. Ay, naku, si Rappler naman. Ayaw magpaano. Sige, iba na lang. At ganun. Wait lang. Nasaan ka na? Tata na lang. Saan ba yung bilang niya? Okay, so babasahin ko na lang mga kuya. Okay. Ay, dito na tayo pumunta. Wait lang tayo pumunta. Oops. Iba ito. Kita ba? Gun collection of Rodrigo, Sara Duterte, Paulo Duterte, Sebastian Duterte, and Manasseh Carpio. 363 guns kay Duterte. Sara Duterte, 28 guns. Paulo, 172 guns. Wow! Sebastian, 61. Wow! Manasseh, 30. Gravity. Paldo. Common sense dictates saan gagamitin to. Hindi ko masasabing papatay sila, pero ba't ang dami nilang collection? Diba? Kota na si Suntay kahit na maimpi si Sara, lemon. Diba? But anyway, mga clear, lang pinakita ko sa inyo, common sense dictates daw na hindi nagpapahayag ang taong papatay. Mga clear, this is a threat. Ibahin niya ang elemento ng threats, ibahin niya ang elements ng murder, ibahin niya ang elements ng homicide, ibahin niya ang elements ng mga physical injuries. Iba ang threats. Diba? May nakumit bang na krimen? May pananakot bang nangyari? Consummated. Kapag nakikita ko tong video na yan, naalala ko, nire-reveal ni Garma na expert sharpshooter na tumira kay dating Mayor Halili sa Batangas. Yeah, sharpshooter. Mama, sniper. Diba? Well, anyway, mga ka-clear, thank you so much. Salamat, attorney. Linda Aimo TV. Okay. Ang sabi ni Ronnie kompetente, ang pagbabanta ay isang nakakatakot na gawain. Wala naman nangyayaring actual na pagpatay, pero kinakausap live to guys, live. No joke. Nakatap tayo kay attorney. Live to. Almost 11 o'clock. They are known for that. Duterte admitted that. Dating Pangulong Duterte admitted that. Na he's a killer. Diba? Thank you, attorney. Yun lang mga Chris. So, paano? Good evening, PXL. Alright. Okay na tayo kay attorney, Mabsat. Wait lang. Yun. Mabsat. Naku po. Hinahanap ni Mang Kanor yung kinausap daw ni Lustay na maggaganon. Pak. Pero si Mang Kanor, nagkwan daw siya. Nag-init.